Isang maliwanag na umaga ng Nobyembre noong 1995, sabik na naghahanda ang 9 na taong gulang na si Jose para sa taunang pagbisita nila sa sementeryo sa San Jose. Inihand ng kanyang lola, si Lola Feli, ang kanilang mga handog, pagkain, kandila at isang basket na puno ng paborito ng kanyang lolo, adobo, suman at soft drinks. "Handa na, Jose?" tanong ni Lola Feli. "Opo, Lola, tara na," sagot ni Jose, hawak ang kanyang kamay habang papunta sila sa sementeryo. Buhay na buhay ang sementeryo sa mga puk ng mga pamilya na naglilinis ng mga puntod, naglalagay ng kandila, nagdarasal at nagsasalo-salo ng pagkain. Pumunta sila ni Lola Feli sa puntod ni Lolo Gregorio, nagalay ng kandila at pagkain. Habang dumadating ang mga kamag-anak, naging isang masayang salo-salo ang sementeryo. Ipinagmalaki ni Jose ang kanyang lumalagong bola ng wax, nakikipagtagisan sa ibang mga bata habang ang mga matatanda ay naglalaro ng baraha at nagtatawanan. Ang paglipas ng panahon, habang palubog ang araw, unti-unting nagsiuwi ang mga kamag-anak, nagpaalam ng may halakhak at mainit na yakap. Ang mga batang pinsan ni Jose ay nag-wave ng malungkot, ayaw pang matapos ang araw. Pagkatapos, nagbahagi sila ng cone ng dirty ice cream, mango at ube, isang matamis na tradisyon pagkatapos ng kanilang pagbisita sa sementeryo. Ang bonding ng maglola. Pagkatapos, inihain ni Lola Feli kay Jose ang kanyang paboritong pagkain, kanin na may hilaw na itlog. "Lola, ang laggit!" reklamo ni Jose. Ngunit ngumiti si Lola Feli at nagsimula ng kuwento tungkol sa isang mahina prinsipe na naging malakas matapos kumain ng itlog. Lumipas ang mga taon. Nang mag-high school si Jose, nalaman niyang pinahihirapan na si Lola Feli ng karamdaman. Noong Nobyembre ng kanyang unang taon, pumanaw si Lola Feli. Sa taon ding iyon, naramdaman ni Jose ang katahimikan ng sementeryo. Nagdasal siya at nag-alay ng kandila para kay Lola Feli habang binabalik ang alaala ng pagkabata, gumugulong ng wax upang gawing bola. Kalaunan ng gabing iyon, pagka-uwi sa kanilang bahay, nakadama si Jose ng nakababahalang lamig sa kanyang mga katawan, nahihilo at nanghihina. Hinawakan ng kanyang ina ang tenga at sinabi na baka nausog si Jose. "Tawagin natin ang albularyo," sabi nito, may bahid ng pag-alala sa busis niya. Dumating ang healer ng hapong iyon, dala ang pinaghalong langis, mga halamang gamot at mga bulong ng panalangin. Ipinasa ng albularyo ang kanyang mga kamay sa noo at tainga ni Jose, bumubulong ng mga incantation upang alisin ang espiritual na sakit. Dahan-dahan niyang pinindot ang kanyang hinlalaki sa noo ni Jose na nag-iwan ng malabong marka ng langis. Dinurog niya ang luya gamit ang kanyang mga ngipin. Ang matalim na amoy nito ay pumuno sa hangin. Pagkatapos ay matatag niyang pinindot ang pulp sa tuktok ng kanyang ulo. Lalong lumakas ang kanyang mga bulong, isang ritmong chant na nakatuon sa hindi nakikitang nilalang. Ang tinig nito ay puno ng autoridad at pagsusumamo, na inuutusan ng espiritu na bitawan ang hawak nito kay Jose. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tindi, tila nakipaglaban sa espiritu, at ang bawat salita ay isang kagyat na paghingi ng kapayapaan. Hiniling ng albularyo na magsagawa siya ng isa pang incantation dahil hindi sapat ang unang ritual. Ang mahinang pag-alog ng nasusunog na uling ay nahalo sa mga bulong ng kanyang mga sinaunang incantations. Sadyang nag-ingat siya at inilagay sa tawas ang mga kristal na gilid nito na mahina sa liwanag ng apoy, sa palayok sa tabi ng mga tuyong dahon at butil na tila puno ng hiwaga at tradisyon. Naupo pa rin si Jose. Mababaw ang kanyang hininga habang pinipilit ng albularyo ang tawas sa kanyang ulo. Pagkatapos ay ang kanyang dibdib, likod, mga kamay, tiyan at sa huli ang kanyang mga paa. Itinapon niya ang mga tawas sa mga nagniningas na uling. Sandali, natahimik ang lahat. Sinenyasan niya si Jose na lumapit. "Tingnan mo," bulong niya, nanginginig ang boses. Doon, sa gitna ng mga baga, nagkaroon ng porma ang mga tawas. Anyong hindi malinaw na matandang babae, tila may mukha at kamay ito. Sinabi ng albularyo kay Jose, "Na-miss ka ng iyong lola," pinipigilan kanyang umalis. Palagi mo siyang alalahanin at ipagdasal. Bagaman mabilis gumaling si Jose, hindi na naging pareho ang mga bisita sa sementeryo tuwing araw ng mga patay. Ngunit tuwing Nobyembre, ipinagpapatuloy niya ang tradisyon, naglalagay ng kandila at nag-aalay ng panalangin.
at nagsasabi ng mga kuwento tungkol kay Lola Feli habang pinapanood ang mga pamangkin niya na nagbibilog ng mga kandila.